Good day each and everyone. This is Majid Tata Hajinor speaking. My topic is all about conflict theory. So when we say conflict theory is a conflict theory that holds social order is maintained by domination and power rather than by consensus and conformity. So, when we say conflict theory is ito ay tumutukoy sa mga bagay na kulang at bagay na minsan is sobra. And then minsan ito is nauugnay natin sa mga bagay na may kompetisyon or kompetensya tulad ng bakit hindi natatapos ang mga kriminal at kung bakit may mga taong gumagawa nito at bakit may mga taong nai-involve sa mga gawain nito. So based on our definition here is meron na banggit siya na domination. So pag sinasabi nating domination naman, domination is someone more successful, powerful, and influential than the other people. So another example ng conflict theory is ito yung tinatawag natin na cultural and subcultural. So based dito sa definition natin is a group of people within a cultural society that differentiate itself from the conservative and standard values to which it belongs and maintaining some one of its founding principles and also develop their own norms and values regarding cultural and political and sexual matters. So, ang subcultural pati cultural na ito ay ito yung mga grupo na may sarili silang pananaw na nagre-resulta ng pagkakaroon ng mga kompetisyon at hindi pagkakaunawaan na kung saan ito ay hindi nahahantong sa pagkakasalungatan. Okay, so according kay Karl Marx, no, is ang conflict theory is a social theory that posits that society is in a state or perpetual conflict because of competition for limited. Kagaya nga ng nasabi natin kanina, no, ang pagkakaroon daw ng conflict or katunggalian ay isang bagay na tuloy-tuloy na nangyayari at hindi ito natatapos ayon kay Karl Marx. And dagdag pa niya dyan is ang iba't ibang grupo ay nakikipagkumpetensya kahit sa maliit or mga limitadong bagay. And anyways, ang teorya na ito ay pwede natin i-apply sa pagbili ng mga supply dahil sa pagtaas ng mga presyo nito katulad ng rice, gas, or etc. So, this slide is for example only. Okay, so this question is how does conflict theory view crime? So, based dito, conflict theory views crime as the result of inequality between different people or different groups in the society. And also conflict arises due to the scarce resources and the desire for the wealthy and powerful to maintain their status. So, ngayon is paano natin mayugnay o kaugnay ng pagkakaroon ng conflict theory sa kriminalidad. So katulad nga na nabanggit natin kanina, ang conflict theory ay walang katapusang pagkukumpetensya sa pagitan ng iba't ibang grupo sa isang lipunan. And also ito ay tinitignan ng teorya na ito ang isang bagay na pagkakaroon ng hindi pagkapantay-pantay sa pagitan ng iba't ibang grupo sa isang lipunan. So napakaraming grupo dito, especially in our area dito sa Mindanao, ang iba't ibang grupo na hindi sila nagkakasundo dahil lang sa kanilang mga hangarin. At makikita din dito ang pagkakaroon ng salungatan, no? At pagkukumpetensya tungkol sa pangunahing pangangailangan ng tao o bawat isa. At ganun din sa mga taong mayayaman at may mga posisyon sa lipunan dahil sinusubukan nilang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Dahil sa mga bagay na ito, ang mga nasa ilalim na kapos sa pagkukunan o ng ikakabuhay nila ay napipilitan silang gumagawa ng krimen or masama. At ang mga taong masagana naman ay nagiging sakim at madamot. And then, another example dito ay itong
tinutukoy natin na unequal pay, lack of education, lack of justice, and poverty. So, when we say unequal pay is ito yung hindi maayos na pagbibigay ng sweldo sa mga empleyado at manggagawa nito. And lack of education and justice ay hindi maayos na sistema ng edukasyon at mga batas na siya naman ang nagreresulta ng kakapusan o poverty or ang kahirapan. And this is Majid Tataha Jr. speaking. I hope you understand my topic. Sukran and wassalam.